Pumasok ang anak ko kagabi sa kwarto ko. Nagising na lang ako na nakatingin siya sa akin ng nalalaki ang mga mata niya. Hindi naman binabangungot ang anak ko. At hindi din naman siya matatakotin na bata kaya nagtataka ako. Bakit nak? Tinanong ko siya na mahinahon. Di po ako makatulog, mami. Sagot niya habang namumuo yung luha sa mga mata niya. Bakit nak? Ano nangyari? Umupo ako at sinimulan kong kusutin ang mga mata ko. Pero bigla niyang hinila ang kamay ko palayo. Mami, wag kang pipikit. Lumalapit siya kapag ginagawa mo yun. Bulong niya. Tinitigan ko siya. At biglang bumagsak ang mga luha niya. Napansin ko na hindi pa siya pumipikit mula nang pumasok siya sa kwarto ko. Sinilip ko ang ulo ko sa labas ng kwarto ko papunta sa kwarto ng anak ko. Wala. Pero nang marinig kong umungat ang anak ko nung pinikit ko ang mga mata ko. May narinig akong biglang kumaluskus kung saan sa bahay. Pagdilat ko, may nakita ako sa dilim. Isang gusgusin at kuba na figura na nakatingin pabalik sa akin gamit ang papuputi at pulang-pula nitong mga mata. Hindi ito tumigil sa pagtitig sa akin. At hindi ko rin siya binitawan ng tingin. Para kami naglalaro ng staring contest. Pero sa larong to, kapag pumikit ka, hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin. Ang masama pa nito, lagi akong talo sa larong to nung bata pa ako. 2 bote na ng eye drops ang naubos namin. Buti na lang at may nakaimbak pa akong isa pa. Hindi mo alam kung kailan mo ito kakailanganin. Pero paubos na rin ang huli. At pareho na kami natutuyan ng mata ng anak ko. Ang figura sa kwarto ng anak ko ay gumalaw pa ng ilang beses dahil napapikit kami. At napatigil ito mula sa pintuan ng kwarto ko. 2 oras. 2 oras na lang bago sumikat ang araw. Pero hindi ko alam kung kaya pa namin maghintay. Hindi ko napigilan. At bigla ko naalala kung gaano kasarap ang pakiramdam ng pagtakip ng talukap sa mga mata. Nasa gilid na to ng kama ko ngayon. Umiiyak na ang anak ko nang hindi pumipikit. Nakatulong din yung mga luha niya sa panunuyo ng mga mata niya. Sayang lang. Kasi ako yung may problema, lalo na sa panunuyo ng mga mata. At ngayon, nararamdaman ko ng mainit at masangsang na hininga nito sa mukha ko. Naging obses ang 5 taong gulang na anak kong silok sa isang luma at sira-sirang teddy bear. Nawawala na ang isang mata nito at lumalabas na ang stuffing. Pero ayaw niya pa ring bitawan. Pinangalanan niya tong Mr. Bear. Napagdesisyon na namin ng asawa ko na itapon to habang natutulog si Luke. Kinabukasan, nagising si Luke na para bang balisa. Nasaan si Mr. Bear? Takot na takot siya. Hindi to ordinaryong tantrum lang. Maputla si Luke. Nanginginig. Parang may masamang nangyari. Paulit-ulit niyang sinasabi, kailangan ko siyang hanapin. Magagalit siya sa akin. Kinagabihan, lumala ang sitwasyon. Hindi natulog si Luke. Nagsimula siyang bubulong sa kung sino man. Tinuturo ang aparador. Sinasabing, nandito siya. Nakita ko siyang dilat na dilat at pawisan. Mahigpit na hawak yung lumang ribbon ng teddy bear. Alam kong naitapon ko na yung stuffed toy. Pero bumalik ang ribbon. Marumi at gutay-gutay. Nakapulupot sa maliit niyang kamay. Kukunin ko sana sa kanya, pero biglang sumigaw ang anak ko. Wag! Nakatingin siya. Makalipas ang ilang oras ng gabing yun, nagising ako sa ingay ng pagkamot. Akala ko hangin lang yun. Pero nagmumula pala ang tunog sa ilalim ng kama ko. Dahan-dahan akong yumuko. Kinakabahan. At nakita ko ang isang kamay. Mahaba at maputlang daliri na may matutulis na kuko. Lumalabas mula sa ilalim ng kama. Bago pa ako makagalaw,
Hinawakan nito ang pako. Hindi pa ako nakakaranas ng gantong lamig sa buong buhay ko. Hindi sa isang bagay na buhay. Nagpumiglas ako. Kinuha si Luke at niyakap. Hawak kamay kaming tumakbo papunta sa pintuan. Pero pagdating namin dun, may malakas na kalabog mula sa kabilang panig. Yumanig ang pintuan. May narinig kaming malalim na paghinga. At may mga kuko na kumakalmot sa kahoy. Napakalakas nito. At hindi to titigil hanggat hindi nakakapasok. Tumingin ako kay Luke. Pero parang hindi siya natatakot. Blanko lang ang kanya muka. Hindi mo dapat siya tinapon. Bulong niya. Tumigil ang pagkalmot. Binuksan ko ang pinto. Karga-karga ko ang anak ko palabas ng kwarto. Doon kami natulog sa sala noong gabing yan. Hindi ako nakatulog. Tahimik ang buong bahay. Pero ramdam ko pa rin siya. Nakatingin. Kinabukasan, iba na si Luke. Tahimik lang siya nakaupo sa kanyang kwarto. Hawak ang ribbon. Mahina niyang binubulong. Ibabalik ko siya. Sorry. At doon ko napansin ang putik na nakakalat sa sahig. Mula sa kama papuntang aparador. Tumingin sa akin si Luke. Tulala. Mahigpit niyang pinipisil ang ribbon sa kanyang kamay. Wala ka na magagawa. Malamig niyang sinabi. Papunta na sa'yo si Mr. Bear. Sinulat ko to sa kwarto ko. Sobrang tahimik ng bahay ngayon. Nakakabingi. Tahimik lang si Luke. At natatakot din akong tignan siya. Yung ribbon. Yung putik. Yung kamay. Nararamdaman ko pa rin ang malamig na hawak sa aking binti. Kinandado ko yung pinto. Umaasa na, sapat na to. Pero alam kong hindi. Nagsisimula ako na ulit marinig yung mga kalmot. Mahina sa simula. Pero palakas ng palakas. Narinig ko to mula sa ilalim ng pinto. Alam ko na mga susunod na mangyayari. Hindi na ako makakatakas. Tinapon ko siya. At ngayon, paparating na siya. Para sa akin. Bilang isang doktor, meron kaming tinatawag na doctor-patient privilege. Kaya hindi ko pwedeng isawalat ang mga detalye na ikukwento ko. Pero bilang tao, ramdam ko na kailangan ko tong ibahagi sa inyo. Ito na marahil ang pinaka nakakagimbal na kwento na sana hindi ako naging bahagi. Taong 2009 yan. At maganang schedule ko sa araw na yan. Kakatapos ko lang mag-lunch na makatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan at kasamaan ko na may sariling klinik sa parehong building. Madalas naming nire-refer yung mga pasyente sa isa't isa kung kinakailangan. Medyo natuwa ako nang tumawag siya. Kakatapos ko lang kasi i-review yung mga libro ko at medyo nai-stress na rin ako. Doc, busy ka ba? May pasyente akong gustong ipadala sa'yo eh. Sabi niya. Wala naman ako ginagawa ngayong hapon. Details? Walk-in doc. Mukhang eating disorder. Nag-aalala na yung nanay niya. Eating disorder? Kalimitan, hindi maganda yung mga kasong ganito. Isang beses may pasyente akong bulimic. Nagsukat sa opisina ko nung lumabas ako saglit para tignan yung kalendaryo. Pero kahit na, kailangan ko pa din gawin yung trabaho ko. Sige doc. Pupuntay mo na dito. Inimis ko yung mesa ko para magmukha namang maayos at profesional yung opisina ko habang naghihintay. 10 minuto na ang lumipas pero wala pa rin pasyenteng dumadating. Kaya lumabas na ako para hanapin siya. Pagdating ko sa hallway, may mga taong nakatayo sa paligid ng elevator. Nag-uusap. Excuse po, ano pong nangyayari?
Tanong ko. Magandang araw po, Dok. Nasira daw po yung elevator. Sagot ng isa. Naisip ko na baka siya yung nasa loob. Saang floor po kaya tumigil? Sa pagitan daw po ng 10th at 11th floor, Dok. Sakto. Yung office ng kaibigan ko, 10th floor. 3 floor pababa ng office ko. Minsan, inaabot ng 1 oras bago maayos yung elevator. Sana hindi siya claustrophobic. Bumalik ako sa opisina ko at tumawag ako pababa. Ano nangyari? Tanong na kaibigan ko. Siya tayo na stuck sa elevator, Dok. Tunay? Naku, kawawa naman. Ano pong pangalan niya, Dok? Amelia. Amelia D. something? Sige po, Dok. Salamat. Baka may impression ka sa kanya nung dumalaw. I-share mo mamaya over drinks. Sure, pero... Ops, wag mo nang sabihin. Gusto ko muna mag-form ng sarili kong opinion. Noted po, Doc. Pagkalipas ng 1 oras at 10 minuto, narinig ko ang masigabong palakpakan sa hallway. Ibig sabihin, gumagana na ang elevator. Lumabas ako para tiyaking okay na yung pasyente. Maraming tao na ang nakapaligid. Nang bumukas ang elevator, may narinig akong malakas na reaksyon mula sa mga tao. At doon ay nag-uusap-usap sila. Diyos ko po, sabi nung isa. Nagsimula magtakbuhan palayo yung mga tao mula sa elevator. Nagtutulakan sila para makalayo. Pilit kong sinusuong yung agos ng mga tao. Naglalakad ako papunta sa grupo ng mga nakatayo at nakatingin sa loob ng elevator. Habang papalapit ako, namoy ko ang isang nakasulasok na amoy. Para bang pumasok ako sa apartment ng isang taong matagal nang hindi lumalabas o naliligo. Kumalat ang masangsang na amoy na parang alon mula sa elevator. At kumalat to sa buong hallway. Isang binata na naka-formal attire na mukhang papunta sa isang interview ang nagtakip ng ilong at bibig gamit ang panyo. Dumaan ako sa gilid niya upang silipin ang loob ng elevator. Ang babaeng nasa loob ng elevator ay malayo sa inaasahan ko. Napakataba niya. Siguro nasa 500 to 600 pounds yung timbang niya. Ang mukha niya sobrang namabaga kaya halos hindi ko na makita yung mga mata. Parang 2 itim na tuldok na lang to sa ibabaw ng pisngi niya. Kulot at magulo ang kanyang buhok na may curler pa. Tama nga ang hinala ko. Na yung amoy galing sa isang taong matagal na nakulong at hindi nag-ayos ng sarili. Punong-puno ng tila, mamantika at makintab na barbecue sauce yung bibig niya. May kung anong piraso ng karne pang nakasabit sa gilid ng labi niya. May mantsa rin ng sauce yung mga kamay niya, pati na ang harapan ng kanyang damit. Para bang galing siya sa all-you-can-eat na buffet. Maigpit niyang hawak ang isang malaking itim na trash bag na parang puno ng kung anong likido na sumasabay bawat galaw niya. Nakakasuka yung amoy na nanggagaling dito. Lumabas yung babae sa elevator. Punong-puno ng luha at sipon yung mukha niya. Lumapit ako habang yung iba umatras. Halatang natatakot sila. Amelia? Tanong ko sa kanya. Tinignan niya ako gamit ang kanyang maliliit na mata na parang mata ng baboy. Ang kanyang pisngi ay balot ng malagkit na nakakadiring pulang likido na halo ng luha at dumi. Binuksan niya yung bibig niya. At sa loob ng ilang segundo, kinabahan ako na baka isuko niya lahat ng kinain niyang barbecue sa akin. Nagutom ako. Bulong niya ng pautal. Isang binata na naka-formal attire ang biglang napangiwi sa masangsang na amoy ng kanyang hininga. At mabilis na umalis. Okay lang, sabi ko. Inaabot ang kamay ko para tulungan siya. Gusto ko bang pag-usapan natin to sa opisina ko? Na makita niyang inaabot ko ang kamay ko. Mas mahigpit niyang niyakap ang kanyang itim na trash bag at dinikit ito sa kanyang dibdib.
Kumuha to ng nakakadiring tunog na parang basang bagay na nag-uumpugan yung hawak niya. Naramdaman kong parang umakyat pabalik sa lalamunan ko yung kinain ko nung tanghali. Sa'yo ba yan? Tanong ko. Di ko kukunin yan sa'yo, wag kang mag-alala. Bigla siyang umiyak ng matinis. Yung iyak niya tila parang sumisigaw. Sa totoo lang, ayoko siyang hawakan. Gusto kong bumalik sa opisina ko. Isara ang pinto. At magkunwaring masaya ako na wala akong ginawa buong maghapon. Alam ko na yung amoy niya at yung bag na yun ay manatili sa opisina ko ng ilang araw. Pero, tao pa rin siya. At lumapit siya sa akin para humingi ng tulong. Hindi ko siya kayang talikuran. Nandyan lang yung opisina ko sa dulo ng hallway. Bakit hindi ka sumama sa akin? Sabi ko habang naglalakad palayo. Sa isip ko, sinabi ko, kung hindi siya sumama, bahala na. Pwede siyang bumalik sa apartment niya na malamang punong-puno ng ipis at kung ano-anong pang kasuklam-suklam na bagay. Hahanap na lang ako ng ibang matutulungan. Pero sumunod siya sa akin. Dahan-dahan at hirap na hirap maglakad sa mga binti niyang tila sinasakal ang suot niyang jogging pants. Binuksan ko ang pinto ng opisina at pumasok siya. Hawak ang itim na trash bag gamit ang malalaking daliri na parang hotdog. Pinipiga niya to at gumagawa to ng mga tunog na nakakasuka. Tumigil siya sa gitna ng opisina ko at tumayo lang dun. Na-stuck ang elevator. Bulong niya ng pautal. Oo, pasensya na tungkol dun. Sana okay ka lang. Buti na lang may dala ka na makakain mo. Sagot ko. Umiyak ulit siya. Pinipiga ang kanyang trash bag. Kinabahan ako na baka sumabog yun at magkalat ng kung ano sa sahig ng opisina ko. Tumango siya habang namumula ang kanyang muka. At ang luha ay bumabaha mula sa kanyang ulo. Kumuha ako ng kaunang tissue tapos sinabot ko sa kanya. Sinubukan niyang kunin ang mga tissue. Habang mahigpit pa rin niyang hawak ang bag gamit ang dalawa niyang kamay. Gusto mo bang hawakan ko muna yan para sa'yo? Tanong ko. Pinagdadasal ko sa loob-loob ko na tumanggi siya. Umiling siya. Ano ba ang laman niyan? Tanong ko sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan niya na bumagsak ulit yung mga luha niya sa mga mata niya. Kumuha siya sa box ng tissue na inabot ko para punasan yung mga mata at bibig niya. Pero naiyon pa din yung mga mantsa ng pula sa mukha niya. Mga tira-tira. Utol niyang sinabi. Pagkatapos, nagsimula na naman siyang umiyak. Halos para may bukal na ng luha yung mukha niya sa sobrang daming luha. Kitang-kita sa mukha niya na parang nagdurusa siya. Bigla na rin ako nakaramdam ng awa. Ganito na lang, sabi ko. Traumatic para sa yung naranasan mo sa elevator, no? Lalo pang lumakas yung pag-iyak niya. I-postpone muna natin to tapos ituloy na lang natin to pag okay ka na. Sa pagitan ng kanyang pag-ikbi, sinabi niya, gusto mong kausapin ako? Oo, pero hindi ngayon. Umuwi ka muna at magpahinga. Sa tingin ko, hindi ka pa handa ngayon para makipag-usap. Pero gusto kitang tulungan, kaya mag-schedule tayo ng appointment sa linggo na din to. Ayos ba yun sa'yo? Bumalik ako sa mesa ko. Kinuha ko yung isa sa mga calling card ko. Nanginginig yung bibig niya at para siyang iimatin anumang oras. Pero unti-unti siyang kumalma at tahimik na tumango. Kinuha niya yung calling card gamit ang mga malagkit niya mga daliri na hawak pa ang ilang mga basang tissue. Salamat. Mahina niyang sinabi. Hindi ko mabasa yung expression niya. Magang-maga at pulang-pula yung basa niya muka. Kaya parang wala expression yung mukha niya. Gusto mo bang samahan kita pababa sa lobby? Tanong ko. Para kung may mangyari uli sa elevator, hindi ka na mag-alala. Umiling siya. Hindi yan magandang ideya. Sige. Lumabas siya ng opisina ko. Mabagal at mangiyak-ngiyak. Kasama yung nakakadiri na trash bag at nakakasalasok na amoy.
Napahinga ako na malalim sa ginhawa na marinig kong sumara ang pinto. Wala nang update. Wala na ako narinig mula sa kanya. Isang linggo lumipas bago ako nagkaroon ng pagkakataon para uminom kasama yung kaibigan kong doktor. Nagre-relax kami habang umiinom ng beer nang may bigla akong maalala. Oy, salamat pala dok, sabi ko. Para saan? Tanong niya. Para kay Amelia. Sino? Si Amelia. Eating disorder. Pinapunta mo sa akin noong nakaraang linggo, naalala mo? Oo nga pala. Sagot niya habang umiinom ng beer. Yung na-stuck sa elevator. O ano nangyari? Di ko nakausap ng ayos. Sagot ko. Umiiyak at hysterical. Sinabi ko sa kanya na mag-reschedule na lang pero hindi pa siya tumatawag para mag-set ng appointment. Pinag-usapan niya ba yung tungkol sa nanay niya? Hindi. Wala akong nakuha kahit anong impormasyon mula sa kanya. Binigyan ko lang siya ng calling card ko. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Classic food dependency. Sagot ko. Siguradong binge eater. Mukhang hindi. Hindi yung nanay. Ang tinutukoy ko si Amelia. Ha? Anong tingin mo kay Amelia? Tanong niya ulit. Sinasabi ko nga sa'yo kung ano yung impression at findings ko. Si Amelia, yung payat na 12 years old na bata. Sa tingin mo binge eater siya? Ano? Hindi. At doon ko biglang naintindihan. Kasama ba niya yung nanay niya? Oo. Pinapunta ko silang dalawa sa'yo. Nasa elevator sila. Magkasama. Tinignan niya ako. Tinignan ko din siya. Parehas naman napagtanto kung ano yung kagimbal-gimbal na nangyari. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Hindi na siya muli nag-reschedule. Si Amelia D. Hindi ko na din alam kung ano apelido niya. Ni ang nanay niya. Ang walang pangalang, sobrang obis na babae na nakilala ko noong araw na yun sa elevator. Na amoy kamatayan. Balot ng dugo at may dalang trash bag na punong-puno ng kung ano-anong tira-tira. Ang pangalan ko ay Sydney. 13 years old. Hanin naman ang pangalan ng best friend ko. Siya ay isang 9 years old golden retriever. Yung lalaki nagpapanggap na si Honey. Mukhang 40 anyos na. Isinuot niya ang balat ni Honey na parang costume. At paniwalang-paniwala ang pamilya ko na siya nga yun. 3 linggo na ang nakalipas nang nakawala siya at tumakbo. Umiyak si Mami nang makita niya si Honey sa labas ng bakuran namin na nakaupo. Lumuhod naman si Daddy sa lupa at tinawag siyang baby namin habang kinakamot ang likod na tenga ni Honey. Ang tenga niyang dinikitan ng pinutol na tenga ng aso na may bala-balahibo at madugo-dugo pa. Hindi nila napapansin na bahagyang nanlalagas ang tenga nito bawat kamot nila. Si Danny, ang nakababata kong kapatid. Niyakap niya ang leg nito at sinubsob ang mukha niya sa balat ng lalaki. Hinihimas ang nakakadiring mga rolyo ng taba nito sa kanyang likod na para bang malambot na balahibo to ng aso. Hindi siya si Honey. Isa siyang hubad na lalaki na suot ang balahibo ng aking pinakamatalik na kaibigan. Hindi ganito maglakad si Honey. Hindi siya nadadapa sa sarili niya mga paa. O sa totoo lang, mga kamay at tuhod. Kasi yun naman talaga ang mga to. Mga kamay at tuhod ng tao. Gumagapang siya ng nakakilabot na parang hindi pa niya nagagawa to dati. Parang inaaral pa lang niya maging isang aso. Ang pinakamasaklap nito, paniwalang paniwala siya na siya talaga si Honey. Tumatahol siya kapag inutusan siya ng magulang ko na tumahol. Ang kanyang malalim at maskuladong boses ay hindi kaunti. Wala man lang hawig sa boses ni Honey. Umuungol siya kapag naglalaro sila ng tag of war ni Danny. Pumupwesto siya na parang aso na naglalaro. Habang tumutulo ang laway mula sa kanyang baba at lantad na lantad ang kanyang katawan.
Winawagayway pa niya yung natitirang buntot ni Honey na idinikit niya sa kanyang likod. Nakakilabot. Naiiyak ako. Umuupo pa siya sa tabi ng pinto kapag nilalabas ang tali. Humihingal pa siya. At gumagawa ng nakakapanindig balhibong ngiti na parang excited siya. Na parang gustong gusto niyang inilalakad siya. Sinubukan kong sabihin kay Mami. Sinabi kong hindi siya yung aso naming si Honey. Pero hinaplos lang niya ang ulo nito at sinabi, "Huwag mong sabihin yan, Sydney. Tingnan mo kung gaano siya kasaya kasi nakauwi na siya sa atin." Noong unang gabing dumating siya, narinig ko may kumakalos ko sa labas ng bintana ko. Sumilip ako sa kortina at nakita ko siyang nasa likod bahay namin. Naguhukay gamit ang mga kamay niya. Ang kanyang mga kuko ay punong-puno ng putik. Nagsasalita din siya ng mag-isa sa pagitan ng mababaw na paghinga niya. Gising lang ako buong gabi na yun. Nakikinig sa kanya habang kinakalkal niya yung lupa. Kinabukasan ng umaga, nalaman ko kung bakit. Nang lumabas ako, may sariwang butas malapit sa bakod kung saan siya naguhukay. Magulo to. Makalat ang mga lupa. At sa ilalim nito ay ang lumang kwelyo ni Honey. Punit-punit at lasog-lasog. At ang metal na parte nito ay may mancha ng dugo. Hindi ko narinig ang pagdating niya. "Di ka dapat pumunta rito," sabi niya. Mababa ang kanyang boses. At nang lumingon ako, nakaluhod siya sa tabi ng mga binti ko. Nakatangila na parang sinusuri ako. Ang kanyang mga kamay, marumi, nanginginig habang inaabot ako. Pero nakatakbo ako bago siya makalapit. "Honey Chu! Halika rito!" Tawag ng tatay ko. At bumalik siya sa pagtahol. Iwinigayway ang kanyang buntot. Gumapang patungo kay Daddy gamit ang kanyang mga kamay at tuhod. Pero bago yun, tinignan muna niya ako na nakalabas ang dila. Simula nun, hindi niya na ako tinantanan. Sinusundan niya ako sa loob ng bahay. Inaamoy yung mga pako at tinidilaan ang binti ko. Kapag sinisigawan ko siya na tumigil, sinasabi ng pamilya ko na nagiging salbahe ako sa aso. Pinapahaplos nila siya sa akin at masaya siyang tatahol. Umuupo siya sa labas ng pintuan ko sa gabi. Mahinang umuungol. Kinakamot ang kahoy. Nung nakaraang gabi, binuksan niya ang pinto. "Umusod ka," ungol niya. Umakit sa kama ko nang hindi hinihintay ang sagot ko. Sumiksik siya sa tabi ko. Nakatiklop ang mga tuhod sa dibdib niya. At inhiga ang ulo sa unan ko. Amoy lupa siya. Pawis at isang bagay na ayaw kong sabihin. Hindi ako natulog. Nakatihaya lang ako. Tahimik at hindi makagalaw. Habang bumubulong at tumuungol siya sa pagtulog. Ang mga hininga niya, mainit sa bato ko. Narinig ko ang bawat salita ng isang tao na lumalabas sa kanyang labi. Hindi naniniwala sa akin ang pamilya ko. Talagang iniisip nila na siya si Honey. Ako lang ang nakakalam at nagluluksa para sa pinakamatalik kong kaibigan. Sa tingin ko, hindi siya titigil. At takot na ako. Naalala mo pa ba yung pinakaunang kaibigan mo? Ako? Oo. Nanganganak si Muning sa loob ng aparador malapit sa kusina. Ang paulit na pag-ungol at pagngiyaw niya yung gumising sa akin. "Mga kuting!" Halos mapasigaw ako habang bumababa mula sa taas na bahagi ng double deck. Biglang gumalaw yung bunso kong kapatid sa ilalim. Tumigil ako sa hagdan. Pinigil ko yung hininga ko at tumasang hindi siya magigising.
Matapos ang ilang sandali, tumalikod siya at muling nakatulog. Buti na lang at di siya bumangon. Gusto ko kasing masolo yung mga kuting, kahit sandali lang. Patuloy sa pagngiyaw si Muning. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto at nakita ko ang mga magulang kong nakaluhod. Nakasilip sa loob ng aparador. Napansin nila akong nakatayo at sinabi na pumasok ako sa kwarto at matulog. Gusto ko pong makita na okay si Muning. Reklamo ko. Alaga ko din naman siya. Karapatan ko din na tignan ang kalagayan niya. Ayaw pa rin akong palabasin ni Papa. Tatawagin niya daw ako pag tapos na. Sumangayon naman si Mama. Sabi niya, masyado pa raw akong bata para manood. Bata? 4 na taong gulang na ako. At alam kong galing ang mga sanggol sa tiyan ng nanay. Bukod pa dun, matagal ko nang inaabangan yung mga kuting ko. Ang daya naman. Please po. Pagmamakaawa ko. Hindi ako magkukulit. Inutusan ako ni Mama na bumalik sa kama. Papaluan naman daw ako ni Papa pag hindi ako sumunod. Dinabog ko yan pa ako sa sahig habang umiyak. Iniisip ko na pag nagprotesta ako ng ganito, maiintindihan nila na tama ako at mali sila. Hindi natuwa si Papa sa bago kong diskarte. Itinaas niya yung braso ko at hinila ako pabalik sa kama. Sinabi niyang tumahimik ako. Kung hindi aalisin niya yung nightlight at ikukulong niya ako sa dilim. Ang daya niyo! Sigaw ko. Na agad kong pinagsisihan. Hinigpitan ni Papa yung hawak sa braso ko. Naging totoo yung pag-iyak ko. Pagbitaw ni Papa, hinimas-himas ko yung braso ko. Pilit na pinapakita ko na sobrang nasaktan ako sa ginawa niya kahit hindi naman. Sinabi niyang matulog na ako. Sabay bunot sa nightlight na nakasalpak sa dingding. Papa, wag! Sigaw ko. Binaliwala ni Papa yung pagmamakahawa ko. Lumabas siya ng kwarto at malakas na isinara yung pinto. Narinig kong umiyak ang kapatid ko mula sa ibabang parte ng kama. Naawa ako dahil nadamay siya sa pagkakamali ko. Kaya bumaba ako at niyakap ko siya. Humingi ako ng sorry. Takot siya sa dilim. Mas takot pa siya kaysa sa akin. Pero kalaunan, kumalma siya at muling nakatulog habang hawak ang kamay ko. Ako naman, hindi makatulog. Ang walang tigil na pag-ungol ni Muning ang pumipigil sa akin sa pagpikit ng mga mata ko. Nakatitig lang ako sa dilim. Naghihintay. Sobrang tagal. Hindi ko na matandaan kung paano, pero ang sumunod ko naalala ay si Mama. Ginising kami magkapatid. Punta kayo dito. Tignan nyo. Sabi niya ng masigla. Ang sikat ng araw mula sa bintana nagpaliwanag sa ngiti ni Mama. Parang malilit na version ni Muning yung mga kuting. 8 silang lahat. Itim ang balahibo nilang lahat. Maliban sa isa. May puting balahibo ito sa ibabaw ng kanyang ilong. At ang kanyang harapang paa ay puti rin. Ang kuting na yun, akin siya. Unang tingin pa lang alam kong akin na siya. Sinabi ni Papa na pwede namin bigyan ng pangalan yung mga kuting. Nahirapan kami kasi magkakawig silang lahat. Pagkatapos ng ilang beses na hindi namin maalala kung sino ang sino, nagpa siya ang kapatid ko na tawagin silang lahat na kuting. Pero dahil 2 taong gulang pa lang siya, binibigkas na to bilang tuting. Pero yung naiiba sa kanila ay binigyan ko ng espesyal na pangalan. Akin siya. At pinangalanan ko siyang Charlie. Mas makulit si Charlie sa iba pang mga kuting. Kapag pinapayagan kami na hawakan sila, nagkakandada pa si Charlie sa likod niya para ipahawak yung tiyan niya. Minsan sinusubukan niyang sipsipin ang mga daliri namin. Akala niya siguro bahagi pa yun ng kanyang ina. Palagi niya napapatawa ang kapatid ko.
Minsan kapag humihiga si Muning para padedein sila, napapalayo si Charlie at lumalakad papalayo sa kanya. Bubuhatin siya ni Mama. Itatama ang direksyon at sasabihin, "Mali ang dinadaanan mo, Charlie." Kalaunan ay nagbukas na ang mga mata ng mga kuting. Pinapayagan na kami maglaro kasama sila ng walang bantay. Basta dun lang malapit sa hinihigaan nila. Sinabi ni Papa na bawal pa silang ilabas sa aparador dahil masyado pa silang maliit para tumakbo kung saan-saan. Di naman kami nagreklamo. Ang muupo sa sahig at hawakan sila ay isa sa mga paborito naming gawin. Lalo na kapag nagpapadede si Muning sa kanila. Si Charlie ang bansot sa kanila magkakapatid. Malakas naman siyang kumain pero hindi siya makakapit kay Muning gaya ng iba. Habang gustong gusto ng mga kapatid niya na pisil-pisilin ng tiyan ni Muning at maghuni. Si Charlie ay laging abala sa pagpunta sa kabilang direksyon. Kahit ilang beses namin siyang itama at ihirap sa tamang direksyon, maya-maya naliligaw na naman siya. Habang tumatagal, lumalaki ang mga kuting. Umingiw sila tuwing may dumadaan sa harap nila. Parang hinihiling na tumigil kami at maglaro kasama nila. Minsan tumatayo pa sila sa likod nila mga paa. Isang araw sumigaw yung kapatid ko tungkol sa mga kuting. Agad namang tumakbo si Mama pati ako galing sa sala para tignan kung anong nangyayari. Si Charlie ay nasa sahig. Nasa labas ng kahon. Sinusubukang itama ang kanyang pagkakamali. Kumakapit siya sa karton. Pilit na bumabalik sa kabilang panig. Paulit-ulit siyang nadadapa. Nanginginig at sinusubukan ulit umakyat. Natatawa ako dito. Naawa naman si Mama sa kanya kaya binuhat siya. Hinalikan. At ibinalik sa tabi ng kanyang mga kapatid. "Ang kulit mo talaga, Charlie," sabi niya. Ito ang unang beses na nakatakas si Charlie. Pero hindi yun ang huli. Paulit-ulit siyang nakalampas sa gilid ng kahon. At bawat beses ay si Muning o si Mama ang kumukuha sa kanya para ibalik siya sa loob. Naging paulit-ulit na eksena to. Kailangan ng buong pamilya na tulungan siyang pumirme kung saan dapat siya. Makalipas ang ilang beses napagod na kaming lahat sa kalokohan niya. Lagi na namin siyang tinatawag na Charlie Kulit. At hinayaan na lang namin siya maglibot. Kahit sa Muning tumigil na sa pag-aalala. Habang kontento ang lahat ng kuting na manatili sa loob ng kahon, si Charlie ay labas-pasok kung kailan niya gusto. Hindi naman siya lumalayo. Minsan, sumisilip siya sa kwarto ko sa banyo. Pero hanggang doon lang ang lakas ng loob niya. Makakalimutan mo na ilang linggo pa lang siya. At takot pa siya para pumunta sa iba't ibang kwarto. Ang kahon at ang sahig malapit sa higa nila ang tanging naging mundo niya. Ang kaisa-isang lugar kung saan siya komportable. Ilang araw ang lumipas. Nagising ako sa boses ni Lola mula sa sala. Kinakausap niya ang kapatid ko tungkol sa paggawa ng bagong damit. "Nandito si Lola," naisip ko. Excited ako makita siya. At tingnan kung may dala ba siyang pasalubong para sa akin. Agad akong tumalon mula sa kama at tumakbo papunta sa pasilyo. Nakaramdam ako ng malambot na pagdurog sa ilalim ng aking paa. Ano yun? Lumingon ako para tignan kung ano natapakan ko. Napasigaw ako. Si Charlie. Si Charlie ay gumagapang papalipit sa akin. Ang likod na bahagi ng katawan niya ay durog at baluktot. Mula sa maliit na bibig niya ay lumalabas ang nakakilabot na tunog. Sigaw ako ng sigaw. Si Charlie ay pilit pa rin gumagapang papalapit sa akin habang gumagawa ng nakakilabot na tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang maliit na ulo ay walang tigil na kumikibot. Tumakbo si Mama sa direksyon ko. Kasunod ang kapatid ko. Nagkalat ang dugo at isang madugong bakas ang bumabad sa karpet. Ang tanging narinig ko lang ay mga sigaw. Sigaw, 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 sigaw.
Umaalingango sa bahay namin at sa mga darating pang taon. Tumalon palabas ng aparador si Muning at tumakbo papalapit sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Sumusunggab siya. Pagkatapos ay dinilaan ng dugong umaagos mula sa nakangangang bibig ni Charlie. Sinunggaban ako ni Lola. Niyakap na mahigpit. At ang kapatid ko naman ay isiniksik ang mukha sa tagiliran ni Lola para hindi makita ang nangyayari. Si Mama at si Charlie. Sumisigaw silang dalawa. Pareho silang gumagawa ng nakakapanindig palahibong tunog. Hindi ko na sila maintindihan. Wala na akong maintindihan. Buhay! Buhay pa siya! Sigaw ni Mama. Buhay pa siya! Diyos ko, anong gagawin ko? Kahit pilit akong pinoprotektahan ni Lola, hindi ko mahilas ang tingin ko. Si Charlie ay umiyak sa sakit. Ang ekspresyon sa kanya malilit na mukha ay parang nagsasabing, bakit nangyayari to sa akin? Ano ang nagawa ko? Itigil niyo na to. Pakiusap. Pakiusap, itigil niyo na. Huwag mo na siyang pahirapan. Galit na sigaw ni Lola. Tapusin mo na ang paghihirap niya. Alang-alang sa Diyos. Tumakbo si Mama papunta sa sala at lumiko patungo sa kusina. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng isang drawer. Pagbalik niya, may hawak na siyang martilyo. Sumigaw si Mama. Inundayan niya ng martilyo ang ulo ni Charlie. Paulit-ulit habang si Muning ay inaatake siya. Pilit na pinoprotektahan ng kuting. At sa kabila ng lahat, si Charlie ay pilit pa rin gumagapang papunta sa akin. Bumubulong. Patuloy si Muning sa pagkalmot at pagngit-ngit. Tinadyakan siya ni Mama at muling binagsakan ng martilyo ang ulo ni Charlie. Pagkatapos ng 5 o 6 na hampas, tumigil na rin si Charlie sa paggawa ng tunog. Nagkalat ang piraso ng bungo at utak niya sa sahig. Makaraan ng ilang oras, saka lamang ako kumalma. Sinabi ni Mama na okay lang daw. Sinabi ni Papa na wala akong kasalanan. Sabi nila sa akin habang nililinis ang kalat na dating si Charlie. Pero hindi yun okay. At kasalanan ko yun. Nasaktan ang kuting ko dahil sa akin. Kung hindi ako tumakbo, buhay pa sana si Charlie ko. Pinatay ko siya. Si Charlie ang una kong kaibigan. Ang una kong responsibilidad. At ang una kong pagkamulat sa konsepto ng kamatayan. Mananatili siya sa akin habang buhay. Kahit ngayon, makalipas ang napakaraming taon. Tuwing dumadaan ako papunta sa kusina, nakikita ko pa din ang maliit at wasak-wasak na katawan ni Charlie. Gumagapang. Papalapit sa akin. Kung nanatili ako sa kotse nung gabing yun, hindi ko sana nakita yung bahay. Hindi sana ako pumasok sa loob. Hindi ko sana dala-dala yung naging karanasan ko hanggang ngayon. Nasira yung kotse ko sa isang liblib na bahagi ng highway. Bigla na lang tumunog ng kakaiba yung makina tapos tuloy na tong huminto. Walang signal yung phone ko at wala din nada ng mga sasakyan. Kaya naglakad ako. Bigla akong nakita to. Isang mahina at kumikislap na liwanag sa gitna ng mga puno. Isang bahay yun. Luma na at sira-sira. May mainit na liwanag na nagmumula sa mga bintana nito. Kinapalan ko na mukha ko kasi desperado na ako. Kumatok ako sa pinto. At matapos ang mahabang sandali, bumukas ito. Isang lalaki ang nakatayo ron. Matangkad at payat. Marahil nasa 60 taong gulang na. Ang kanya mabait na ngiti at maamong mga mata ang nagbigay sa akin ng kapanatagan. May problema ka sa kotse? Tanong niya.
Opo, sabi ko. Pwede po ba makagamit ako ng telepono or cellphone? Siyempre naman, pasok ka iho. Hindi ligtas dyan sa labas. Amoy kalawang yung bahay. Parang dugo na tinakpan ng Clorox. Nakakapasong init ang bumalot sa akin. Nanikip bigla yung dibdib ko. Isang babaeng lumabas mula sa kusina. Payat at maputla. Yung ngiti niya parang dinrawing lang o dinikit lang sa mukha niya. Peke ba? Kawawa ka naman iho, sabi niya. Gutom na gutom ka na siguro. Umupo ka. Maghahanda ako ng pagkain habang tumatawag ang asawa ko na makakatulong. Dinalhan niya ako ng mangkok ng sabaw. Malapot at maitim. May malalaking piraso ng karne at gulay na layot. Dahil na rin siguro sa sobrang pagkakaluto nito. Unang subo ko pa lang, kumulo na agad yung sikmura ko. Ang tigas ng karne. Parang goma. Na may kakaibang aftertaste na hindi ko mapaliwanag. Hindi mo ba nagustuhan? Tanong niya. Bahagyang nawala ang ngiti niya. Hindi po. Masarap po siya. Pagsisinungaling ko. Pinilit ko na sumubo muli. Bumalik ang kanyang ngiti. Mas malapad pa to kaysa kanina. Ang binatilo na nakaupo sa harap ko ay hindi nagsasalita. Nakatingin lang siya. Hindi kumukurap. Meron siyang malit, ngunit nakakakilabot ng ngiti. Gusto ko nang umalis. Ang bawat ng hibla ng katawan ko ay sumisigaw na lumabas at tumakbo sa bahay. Pero napakabastos ko naman kung gagawin ko yun. Lalo na sa mga tumutulong sa akin. Mag-CR lang po ako, sabi ko. At tumayo ako na mabilis. Pangalawang pinto sa kaliwa, sabi ng lalaki. Napansin ko na bahagyang tumalim ang kanya mga mata. Naglakad ako sa madilim na pasilyo. Pero hindi ako tumigil sa banyo. Isang pinto sa dulo ng pasilyo ang kumuha ng atensyon ko. Nakabukas to ng konti at may mahinang liwanag na nagmumula sa loob nito. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin na buksan yun pero ginawa ko. Basement pala yun. Ang amoy yung unang sumalubong sa akin. Makapal, matamis, at malansa. Lumalangit-ngit ang mga baitang ng hagdan habang bumababa ako. At nanginginig yung sinag ng flashlight ko habang iniikot ko to sa silid. Isang butcher's table ang nasa gitna. Ang ibabaw nito puno ng mga mantsa ng mga lumang dugo. May mga kawit na nakabitin sa kisame. Ang ilan walang laman. Ang iba naman may nakasabit na mga piraso ng karne. May mga buto sa sahig. Ang iba, balina. Pero ang iba buo pa. May nakita akong isang bungo sa istante. Ang mga nakaluwang mata nito ay nakatingin sa akin. Bumaluktot ang sikmura ko. At ang sabaw na kinain ko umakyat sa lalamunan ko. Anong ginagawa mo rito? Bigla ako napalingon at nakita ang lalaki na nakatayo sa itaas ng hagdan. Wala na yung mababait niyang mga ngiti. Akala ko dito yung banyo. Nautal kong sagot. Hindi ka dapat pumunta dito. Mahinang sabi niya. Sa likuran niya, lumitaw ang babae. Ang malapad niyang ngiti ngayon ay nakabaluktot na. Nakatayo sa tabi niya. Ang binatilyo na may hawak na mahabang kalabang kutsilyo. Hindi ka na pwedeng umalis, sabi ng lalaki papalapit. Binalot na ako ng takot. Pinilit kong isiksik ang katawan ko sa pagitan nila. Tumakbo ko pakit ng hagdan, palabas sa pasilyo. Buong puwersa kong binangga yung pinto. At sumusubo ko sa lupa palabas. Narinig ko ang nakapanindig balahibong tawa ng babae sa likod.
Tumakbo ako sa kagubatan hanggang makita ako ng mga ilaw ng sasakyan. Huminto ang isang kotse at sumilip ang driver sa bintana. Anong ginagawa mo rito? Tulungan mo ako. Pakiusap. Dalhin mo lang ako malayo sa lugar na to, please. Noong una, hindi ako pinaniwalaan ng mga pulis. Pero, nakumbinso ko silang tignan ng bahay. Mga ilang mili lang mula dito, sir. Sabi ko. Nagpalitan sila ng tingin. At sinabi ng isa, nasunog na yung bahay na yun. 4 years na nakalipas. Namatay ang pamilya sa sunog. Hindi. Sabi ko. Nandun ako. Nakita ko sila. Dinala nila ako sa lugar. Wala nang bahay. Isang bakanting lote na lang. Puno ito ng mga damo. Pero sa lupa, may nakita akong kawit. Kinakalawang na to. Luma. Pero hindi ako nagkakamali. Habang palis kami, may narinig ako. Ang tawa ng babae. Mahina. Mapang-asar. At tumaalingaw sa kakahuyan.